of God. Thank you. Praise God. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Well, it's nice to be here and I thank so much for this privilege of mine and to all the pastors that are here. Salamat sa ating Panginoon na I would like to share with you the words of God and let's hear the good testimony. Amen. Baka pwede pupunta si pastor sa Cebu. Mahiram ng ilang taon. At kasama ko po ang ating mga pastor doon and pastors' wives and of course, dalawa po sa ating mga daughter churches in Cebu ay kasama po natin. As of now, mayroon tayong 12 na mga daughter churches. Mayroon tayong 12 apostles. Di ko lang alam kung sinong Judas, mga kapatid. But anyways, nice to serve the Lord. Hallelujah. God is so great. Even in the bad time, but God is great. Amen. You don't need to focus your failure. God loves those failure people. At salamat, Pastor Ronnie. Actually, sabi ko, nag-meet kami last night, yung previous night, sabi ko, okay, magka-height lang pala tayo. No? Pag nakita ko yung asawa niya, pag Miss Universe palang height ng wife niya. Siyempre mana sa loob, mana sa tatay. No? At salamat sa ating Panginoon. Pastor Romy Alano, Pastor Giano, Pastor Arnado, Pastor Hirosaga, and of course, ang kanilang mga wife nandito, mga kapatid. And also, we have maybe next month we have to open another daughter church in Calero, in Pasel and Cebu, and also we have also a plan to open a work in City of Naga rather, and we have Captain Villarobia will be someday somehow. At salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. It's nice to have a talk with the words of God and the work of God. Amen. It's time to look on the field. If you are a preacher, you have to look on the field, not on the pocket. There are so many people they don't preach because they are looking for the wallet. But the true preacher of the Word of God, they are looking for the field. Our time is around 9:10. Shall we all stand please for the reading of the Word? Thank you, Pastor Condes, for this privilege, and amen. At salamat sa ating Panginoon. I would like to read a very common chapter. Ephesians chapter 5, reading from verse 25 to verses 29. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. We thank you, Lord, for the reading of the word today, and let your manifestation and anointing will be upon in the lips of clay upon the preaching of thy word. Thank you for this privilege. And I count, Lord, that's part of the ministry to stand before the saint of this church. Today we bow down ourselves and to say you are good. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Clap your hands to the Lord. You may be seated. Pwede na kayo makaupo, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Amen. And so this way, praise God, I would like to share with you with the words of God. Don't lose your identity. Huwag mo pong i-lost. Ano sa Tagalog yan? Huwag mong
iwala o walain ang iyong pagkakilanlan. We are different. At salamat sa ating Panginoon, we try to, to please God, or not just to please the people, but we have to please God. Dahil may mga tao na hindi nila gusto ang ating style. Hindi ko gusto yung style mo, pastor. Anong pakialam mo? Hindi ko gusto yung the way you preach. At hindi din naman nila alam na hindi din natin sila gusto. But why we are here? That's part of the journey. That's part of the game. Kaya salamat sa ating Panginoon na mayroon po tayong tao na mayroong pananaw sa gawain ng ating Panginoon. May mga taong ginagamit dahil hindi po tayo naririto kung walang ginagamit ang Panginoon. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon na mayroong tao na kanyang gagamitin at gagamitin pa. Kaya habang may panahon at gagamitin ka pa, magpagamit ka. Kaysa iba ang gagamit sa iyo. Pag ang Diyos ang gagamit sa iyo, sigurado ako. Pero kung iba ang gagamit sa iyo, iwan ko lang, mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon. Meron tayong mga pastor talaga na pioneering yung works nila eh. No? Tayo mga kapatid, ay hirap-hirap yun sa kanila. Wala eh. Kahit babarilin, hindi puputok. Kung tamaan man, hindi matablan, mga kapatid. No. Kung matablan man, hindi mamamatay. Kung mamatay man, langit naman eh. Kaya mga kapatid, ang daming advantage pong natin na kilala natin ang Panginoon. Hindi po tayo mawalan basta mayroong Panginoon sa buhay. Katingin ng iba, wala ka na. Paningin nyo lang yan. Pero para sa ating Panginoon, walang bagay na wala sa Kanya. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Mayroon talaga mga tao na yung ating kalungkutan, kanilang kaligayahan. Habang nalulungkot ka, ang saya nila. Nagbubunyi sila, nagfi-fiesta pa. Pero habang tayo na may masaya, malungkot sila. Kaya kung gusto mong palaging malungkot sila, kailangan mananatili kang masaya, mga kapatid. Amen. Huwag kang magpadala sa mga sinasabi nila, mga kapatid. Habang sila ay malungkot, amen, tayo naman ay masaya, mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon. We have all the reason to laugh and to smile. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Nakarating po tayo ng Canada. At yung mga kapatid, marami po mga Pilipino doon. At sabi ko sa kanila, may agimat ang dugo ng Pilipino. May agimat ang dugo natin. Kahit may matamis lang dugo ng iba. May sugar na eh. Kaya mga kapatid, salamat. Kung mayroon mang the way to express their worship is a Filipino. Amen. Ginagamit talaga ang mga Pilipinong mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon na sinabi kagabi na magbulan ng mga revival ay mula dito sa Pilipinas. At ang Pilipinas, mga kapatid, at ang Bicol ay kasama ng Pilipinas. Kaya mayroong revival dito. Mayroong mga pagpapala dito. Bakit? Ito po ay sinasada ng Panginoon. And this is how we reacted. We need to understand that in these last days, we need to closer to God. Daming nagpipicture ng yung mayon. Tama yung sinabi yung pastor kasi kung nagpakita yon, yung mga pastor nandoon na yung ginawa yung background yung mayon, mga kapatid. Medyo kahapon napatapos na tayo. Yung sa hapon wala na tayong gawain. Halos lahat nandoon sa Kagsawa ba yan? Nandoon yung mga pastor, mga kapatid. Kaya sabi natin, mayroon talagang identity. Mayroon talagang pagkikilanlan ang Bicol. Hindi sa silihan, hindi lang sa anghang yan. Ngunit nakilala kayong Bicolano dahil sa mayon na yan, mga kapatid. Hinihintay ko lang kung sino ang magpa-picture sa tuktok ng mayon. Amen. Yun ang hinihintay ko, mga kapatid. But anyway, we have our identity. 6 po kaming natira ngayong mga kapatid, pero iba-iba po kami.
Ako lang ang bukod tanging naiiba sa kanila dahil sa ulo ko. Pero sige lang, pistan niyo pa rin ako. Kaya iba ako sa kanila. Oh, mga malalaki sila, ako malawak lang ang noo. May pagkakilanlan talaga. Ibig kong sabihin, mayroong identity kahit kamukha pa kayo. Even you are look-alike, but there is an identity. Ang ating gawain, mayroon tayong kamukha. At sabi nila, parehas lang man tayo eh. May sigaw din kayo, may sigaw din kami. May awit kayo, may David dance kayo, may David run kayo, mayroon din kami. Those are the look-alike. But we are different. Ang nagustuhan ko sa atin, hindi tayo ang nanggagaya. Sila ang nanggagaya. Dapat kang matuwa dyan. Tayo ay original. Ginagaya po tayo, mga kapatid. Kaya sinasabi ko, ang iglesia ngayon ay kailangan mananatili sa kanyang pagkakilanlan. Kung tayo ay sumisigaw ng papupuri, hindi natin kalimutan yan. Kung naingayan man sila sa ating pagsasamba, mag-ingay tayo lagi. Doon tayo nakilala eh. Kung gusto mong makilala, huwag ka nang magpakilala. Dahil kilala na tayo. O mga Pentecostal, mga siraulo ito eh. O nakilala tayo sa pagkasiraulo. Kaya, manatili kang siraulo. Mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Dati-rati pinagtatawanan tayo. Nang tayo ay nagpupuri, unang awit natin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Kahit walang pera ay masaya. Noon lang yun, noon pa yun. Pinagpala na tayo. Sabi ng iba, matagal ako naglilingkod sa Panginoon, bakit wala akong pagpapala? Ikaw lang. Hindi kami kasama, mga kapatid. Ang lahat na pinagpala ay masaya. Bakit? Pinapangako ng Panginoon. Saan niya ipinangako? Sa kanyang iglesia. Kaya, salamat sa Panginoon. Narating natin ng 24. Dahil may mga taong hindi nakakarating sa 2024. Di ba sabi ni Pastor Mayo, ang lahat ng mga 60 ang edad, ang daming nagtataasan. Pag sabi niya, goodbye, biglang bumagba ang mga kapatid. But that's a sad reality. But I thank God, amen, as long as you are still breathing, we need to work in God's vineyard. If you are a worshiper, you should be worshiped still. And thank God, we have the man of God in the fellowship. It's nice to hear sabihin, oh, here comes the man of God. Pag we are not careful with that, sometimes magkaroon na ng kulani sa sa kilikili. You are and we are the man of God. But we need to remember, the man of God still a man. Tao ka pa rin. Nakaapak ka pa rin sa lupa. Hindi ka lumilipad eh. Hindi ka taga-naga. Sa amin, yung naga, nakilala na maraming aswang doon. O yan ang aswang ko, dalawa sa tabi, mga kapatid. Praise God. Pero salamat sa ating Panginoon. Kahit paano gamitin tayo ng Panginoon, sige lang. Alam niyo mga kapatid, habang ginagamit tayo ng Panginoon, napakagandang gamitin ka ng Panginoon. Kaysa, I'm so glad na ginagamit po ako ng jablo ngayong umaga, mga kapatid. Ay, parang hindi yata appropriate yan. Ang sarap pagiging ginagamit po ako ng Panginoon. Kahit ang iba hindi nila ako nagustuhan. Sige lang. Ang Diyos man ang aking pinaglilingkuran. Ang Diyos ang aking sinasambat, pinupuri, mga kapatid. Now, look, Pastor Marlo, yung buhay pa yung nanay niya, sabi niya, Pastor, gawin mo ang pastor yung si Marlo. Sabi ko, sige lang, hintay lang tayo. Namatay na yung nanay niya.
Saka pa nagpastor. May panahon na gagamitin ka. Kung gagamitin ka, huwag kang paarte-arte. Nasusuka naman ako sa iyo. Paarte-arte ka pa. Ginagamit ka ng Panginoon. Yung iba nga tagalinis lang ng kubita sa barangay, ang yabang na. How much more kaya nagagamitin ka ng Panginoon? Kaya ako'y nagpasalamat, mga kapatid, habang may boses pa, habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, don't waste your time. You have to acknowledge that God is the source of everything, and we need to give credit and to give glory to Him. Why? Because God is willing to use. Yung gitara, hindi tutunog yan dahil gitara yan. Tutunog yan kung gagamitin yan. Itong microphone na ito, hanggang hindi ko gagamitin, mamamaos na ako. Pero kung gagamitin ko na ito, ang sabi niyo, ang ganda pala ng boses ni Pastor Hendrian. Sabi ko lang yan, iwan ko lang sa inyo. Kaya mga kapatid, habang gagamitin, bigyan mo ko ng eagle. Bigyan natin ng sample. Sampulan natin, mga kapatid. Wala naman kong gitara dito, pero bigyan naman siya. Oh! Maga pa. Tinan ko muna. 10:23. Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely? Minsan may parang Mr. Lonely tayo eh. Si Pastor Romy lang ang hindi Mr. Lonely. But Jesus is my portion. My constant friend is He. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. It's nice to smile. Even your heart is aching. Diba? I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes is on the sparrows, and I know He watches you and me. Relax lang, sister. May mga panahon na parang nakalimutan nating tingnan ang ating mga sarili. Dahil nakatingin tayo sa iba. Pag tumingin ka sa iba, maiba talaga ang tingin mo. Kung mayroon ka mang titingnan, tingnan mo yung ibon na lumilipad. Yung langgam sa amin ay ibon yan. Dito sa inyo, iwan ko lang. Tanga. Scorpion man sa atin yan, mga kapatid. Ano ba naman kayo? Yung langgam sa amin, mga kapatid, lumilipad sa kanyo ay gumaganin yung buntot. There's sometimes that we need to look on the creation of God. And after all you're looking at those, you will recognize, oh, how great you are. And I know He watches.
Hindi nyo ba alam na habang kayo nakatingin sa iba, mayroon nakatingin sa inyo? Yung nakatingin sa inyo ay hindi nyo tinitingnan. It was God in heaven. And I know He watches. Grabe, no? Parang nasa yungin. Thank you, Pastor, para hindi tayo masyadong maapano eh. Di ba? Alam nyo naman, mga kapatid, doon sa... I just had a talk. Maga pa naman. Mga Pilipino doon, mababaw lang ang kaligayahan. Tayo dito, gala ng gala. Doon, hindi ka makagala. Kaya nga, ang outlet namin doon ay simba. Pag makita, Pilipino, Pilipino. Sino ang mga ngaral? Pilipino. Kaya nga, Pilipino nga ang height. Okay, sige. Kaya mga kapatid, masayahin ang mga Pilipino. Kung hindi ka masaya ngayon, hindi ka Pilipino. Mukha ka lang Pilipino. Pero ang lahat ng mga Pilipino, kahit binabaha, basta may kamera. Ganun ang babaw rin. Yung nagkaundoy, tumutulay sa wire, mga kapatid. Pero nang mayroong media, ang tubig hanggang rito. Pero yung ibang lahi, pag may problema, naku, ang dami nang sinasabi niyan. Pero tayo, mga kapatid, walang sinasabi. Post ng Facebook, may agimat talagang dugo ng Pilipino. Kung pagpupuri man, hindi po tayo magpahuli, mga kapatid. Baka sabihin nyo, mamaya na lang ako pastor sa conference. Wag! Baka hindi ka na makakarating mamaya. Ang ibig kong sabihin, habang may panahon ka pa ngayon, mga kapatid, dapat mong ibigay ang lahat para sa Panginoon. Tapos na ba ako sa awit? Di pa. Alam mo yung bam 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 bam. Alright. Wala to practice. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Nag-concert na tuloy ako. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood of the Lamb. Everybody sing. There is power. Power in the blood of the Lamb. In the precious blood of the... Ako ang masunod. Ako ang masunod. Thank you, Carmel. Thank you, Millicent. Iwan ko lang sa mga ito, mga kapatid. Mayroon nang nagpaalam. Iwan ko lang. Naka-live ba tayo? Mayroong nagpaalam! At hindi ko rin alam. Bahala sila. Mga matatanda namang mga iyan, mga kapatid. Now, back to the words of God. You know, sometimes people think, or Christians think, that serving God is boring. Ano ba nang ito? Pangangaral. Pagkatapos ng pag-awit ng mga music team, awitan naman isang awit na pagdudukutin tayo. Di ba? Alam niyo na sequence eh.
Alam ko na sunod niyan mga kapatid ay tatayo na tayo lahat pag na kayong upo dahil dudukot na tayo mga kapatid. At awitan tayo ng magbigay ng masaya. Kahit na malungkot ka, napilitan kang sumaya dahil magbibigayan na. Ayan. Wala yan sa script ko mga kapatid. Alam niyo, smart ito, hindi ako globe eh. Diba? Minsan ganun sequence eh. Yung iba naman, papahuli tayo dahil tagitna niyan, offering. Ang pastor, mas matinik pa yan. Mas maraming mata yan sa pinya, mga kapatid. Sabi ng pastor, saka ka na kukuha ng offering, yung closing prayer na. Sabi niya, nahuli pa rin ako. Pero kita niyo mga kapatid, it's not really boring in serving God. You know what? Kung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, patay ka na ngayon eh. Mukha ka ng patayin kasi eh. Kaya ngayon, binuhay ka pa ng Panginoon. Ang sayang. Masaya ba yung naglilingkod sa Panginoon? Eh kung hindi, huminto ka na. Puro ka na reklamo. But I would like to emphasize that we are different. Iba tayong mga UPC. Bakit nakadikit yung UPC? Siyempre may organ tayo eh. May organization tayo. Ang isip ng iba, mari, akong organ, pastor eh, mga kidney. Gusto ko lang mano eh, baka iba, organ. Piano lang yung akin, hindi yung organ. See? Doon tayo nakilala. Kaya, sinasabi ko, ang daming mga taong tinatawanan tayo dati. Ngunit ngayon, ginagaya na tayo. Salamat sa Panginoon, mayroong identity ang Glorious Church. Sa huling araw, mga kapatid, maraming manggagaya sa atin. But the church presented unto himself as a glorious church. The church has its own beauty. The church is the one God said that I will build my church because the church is the bride of the Lord Jesus Christ. Marami ngayong nagsasabi, kami ang pinatayo ni Kristo. Sa Matthew 16:18, kami yun. Kahit hindi mababasa, sila daw yun. Sa mga referensya, pag palagi ka sa referensya, madisgrasya ka. Pero kung ang Biblia ang magsasabi, wala pang iglesia noon. Sabi nila si Pedro ang aming unang papa. Mali. Dahil si Pedro may asawa. Mabasa pa, pastor, may biyanan. Huwag mong sabihin may biyanan ka na wala ka asawa. Kaya tayo, hindi tayo mga apo ni Pedro. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, mayroon pong pagkakilanlan ang totoong iglesia. Ito po ay naitayo sa araw ng Pentecostes. At the first Pentecostal woman in the Bible is Mary. Nandun si Maria eh. Check attendance siya. Kahit wala ako, sigurado ako nagpa-check attendance siya. Bakit? Nandoon siya eh. Si Maria ang kauna-unahang Pentecostal sa Biblia. Woman, Pentecostal woman in the Bible. Kaya salamat sa Panginoon na mayroong identity ang iglesia ng Panginoon. Pabayaan niyo yung nanggagaya sa atin. Ang haba naman ng mga buhok ninyo. Hindi ba maraming koto yan? Bakit problema kayo? Yung mahaba nga, hindi ng problema ng koto niya eh. Bakit kayo ng problema? Pabayaan niyo yung koto na parang si Tarzan. Pabayaan niyo yan, mga kapatid. May mga tao, hindi kasi nila kayang gawin ang ating ginagawa. Yung mga haba ng damit, yung mga haba ng buhok, hindi nila alam. Yung mga kaspa ay nandoon, mga kapatid. Alam mo yung anong kaspa? Pulbo na natago doon sa anit, mga kapatid. Kaya ibig kong sabihin, iba talaga tayo. Kahit anong gagawin nila, gagayahin man tayo, pero pabayaan nyo. We have our own identity. The way we worship, the way we give a song, the way that we give glory to God, we are different. Why? Because we honor God everything. Di nyo ba alam na kung hindi kayo magbigay, hindi kayo makakauwi na buhay?
tingnan ko yung mga mukha ninyo. Parang malabo na wala akong salamin. Ulitin ko. Kung hindi ka magbigay, sabi ng isang kapatid, ha? Oh, kung hindi ka magbigay, hindi ka makakauwi na buhay. Palagi ka lang nag-inhale. That's the way how I express it. Bahala ka. Pero sa habang nag-iinhale ka, ang connection natin sa Panginoon ay ang ating hininga. Kaya ang Panginoon hindi niya sinasabi ang lahat na may pira ay magpuri sa akin. Hindi. Dahil maraming walang pira sa iba. Sa iba lang hiwala sa atin. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang lahat na may ginhawa, hininga. Kung wala kang hininga ngayon, iwan ko lang bakit nakarating ka ngayon. Ang connection natin sa mga Pentecostal kasi may pastor, kaya ganito kami. Hindi ah. Habang may hininga ka, ibigay mo yan. Ganon yan ang buhay. Kaya kung gusto mo nang huminto, umpisahan mo na. We have our identity. Iba talagang mga Pentecostal. Putulin ang tsinilas para magkaroon ng tsinilas. Saan kayo makakita dyan? Diba? Sabi kanina, sobrang kain ng bagoong. Numinipis ng buhok. Ako hindi naman kumakain ng bagoong. Bakit numinipis ito? Pero iba talaga tayo. Patuloy lang. Pastor Marlo, kung hindi pa yun nagpastor, hindi makasuot ng barong yan. Sa totoo lang, ngayon bagay ng bagay pa naman. Pank na pank. Alam mo ng mga sakop ko ito, alam nila yung mga style ng pastor nila eh. Kaya mga kapatid, masaya tayong maglingkod sa Panginoon. Ang pinakamasaya sa ating gawain, yung mayroon tayong fellowship. 10:39. Sige lang. Iba pa naman ako pagpapawisan. Parang makalimutan ko ng oras, mga kapatid. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Lahat tayo. Pastor Diano, Pastor Romy. Sabi lang, gwapo talaga ng mga pastor. Pastor Romy lang pinakagwapo sa lahat, mga kapatid. Kung mayroon mang gwapo, may pinakagwapo talaga, mga kapatid. Alam niyo, laughter is the best medicine. A merry heart doeth good like a medicine. But if you laugh without reason, you need a medicine. Kailangan kang gamutin, mga kapatid. Kaya salamat, no? Ang sarap ng fellowship, ah. Yung ang mga adik may fellowship. Hahanap sila saan silang lungga gaganon ka daw na mag-isa. Hindi masarap. Magtawag yun ka rito. Ang usok hindi lalabas. Andito tayo sa sa yungib, sa ilalim ng bato. Ang tripping nila, ilalim ng bato. Yung mga adik ay may fellowship. Yung mga Kristiyano na ayaw ng fellowship, iwan ko sa iyo. Pero yung mga taong gusto ng fellowship, saan ba ang fellowship? Papunta ako. Mayroon pa namang bigayan doon. Yan, gusto ko. May bigayan doon, ha? Kayo na lang. Ayan. Malayo sa katotohanan yan. Yung lasinggero, di ba naghahanap ng, pre, punta ka dito, pre. Grabe naman, lungkot dito, pre. Ako lang mag-isa. Alangan man ako mag-isa. Naman tayo, tagay tayo. Ikaw lang mag-isa. Di lasing ka na. Hindi ka pa nga nakainom, lasing na. Tagay tayo, tapos ikaw lang mag-isa. Hindi po pwedeng sabihin ang fellowship kung mag-isa ka lang. Kaya, ganda. Itong ating general conference, may mga Bisaya. Parang ayaw yun ng Bisaya. May mga maanghang na pagkain. Grabe kayo dito sa Bicol, pati ice cream. Nilagyan yun ng sili. Sa amin, kilaw lang yan eh. Sabi na, Pastor, titikim ka ng ano. Kung sabi, ano ang sarap? Guguhit dito ko, wag na lang.
May mga Ilocano. May mga taga-Samaritan. Nakatira sa Samar. Mga taga-Samaritan. Mga Cebuano. Mga Ilonggo. Abaw, gigya, ari kita mga kauturan. Di magdayaw-dayaw. Tasan aton Diyos. Oh. Ano yung tuloy po? Ano yung gabo? Dagos po. Mura maggakos ato ba? Kaya ang saya ng fellowship eh. Kahit hindi mo maunawaan. Minsan mga kapatid, may mga kapatid na nagagalit sa guard. Hindi mo pasukin. Huwag kayong magganyan mamaya. May screen naman sa labas. Sabi ng mga guard, sure, magagalit sa amin. Habayaan mo lang yan. Nawala yata ang Holy Ghost noon kaya nagagalit. Mayroon po may session pa sa loob eh. Pero sa simbahan, palaging mali. Panahon ng conference, magagalit ba? Pausadya! Di mo makilala sino to? Ang pakialam ko sa'yo. Pero iba talagang may fellowship. You know, we are the church. Ito lang ang iglesia na i-present ng Panginoon. Saan? Sa ikatatlong Diyos? Diyos Ama, hindi. He will present unto Himself. Kaya kailangan mananatili tayo sa ating pagka-iglesia. We should remain as a church. Hindi ang Panginoon hindi po nagtayo ng maraming iglesia. Just the only church, not churches. I will build my church. So therefore, you should be thankful that you are in the church. How to spell church? Say it side by side, you are inside. What is the most important of the church is you are. Because without you are inside, how could you read? You don't even read that word, but put it in the middle of it. You are. That's why you need to acknowledge that you are the church. You are the church of the Lord Jesus Christ. You are not the church of the UPC. You are the church of the Lord Jesus Christ. And I thank God since from the very beginning, ang iglesia ng Panginoon ay lalago at lumago at lalago pa. Bakit? Mayroon tayong pattern. Hindi tayo nanggagaya sa iba. But you know, it's nice to have a fellowship because sometimes we need to hear or listen a rebuke. Dahil may mga pastor ngayon ayaw ng mga ngaral na masaktan ang kanyang pinapangaralan. May mga pastor na ipinangaral nila ay puro na lang prosperity. Pagpapala ng Panginoon. Palakihin pa yung boses. Pagpapala ng... Kahit yung mukha nila hindi na church, we should be careful with. I'm serving in a ministry 12 plus 20, 32 years. Kita yun namang resulta, mga kapatid. But still, we have a message. Kasi minsan, itong mga pastor, hindi na mangangaral kapag ang pinangaralan ay malaking magbigay. Sabi ng asawa ni pastor, huwag mong galawin yan, Dad. Wala tayong masaing, Dad. Ay, pabayaan nyo yan, mga kapatid. Ipangaral mo ang salita. Iyon ang identity nating mga pastor. Huwag mong baliin yung... Huwag. Dahil malaki magbigay ito. Bakit? Yun lang ba ginamit ng Panginoon? Pastor Rumi nga eh. Ginagamit yung aso. Wala silang pira. Gumawa sila sa pagkakas. Naglakad sila. Walang pira. Pastor Rumi, para na matutumba mga kapatid eh. Buti na lang may asawang hinahawakan. Huwag ka tutumba-tumba dyan. No? Salamat na lang may resil mga kapatid na hinahawakan. Para babagsak na yung Pastor Rumi. Pero sa unabad ng unahan, may aso. Nagtaka sila tumigil yung aso. Pinapalis nila. Ayaw umalis yung aso. Ilan yung inapakan ng aso? 100 pesos.
Mamaya, pastor, pag-uwi ko, maghanap ako ng aso. Wag na, sila lang yun, mga kapatid. Klaruhin natin to. No? Aso. Inapakan yung 100, saan galing yun? Baka may nagdumuk, nahulog. Ang pinagtataka doon, anong alam ng aso na 100 yun? At parating yung natutumba na. Kapag ang Panginoon talaga, kahanga-hanga. Lalaki yung mata mo. Lalong lalaki yan kung malaki na dati, mga kapatid. Pangalawang pinto, yung manok ng kapitbahay. Lumipad doon sa bahay nila. Pag-alis, may itlog na iniwan. Grabing testimonyo ng mga ito. Kaya may identity tayo. I've never seen the righteous forsaken. You know what the word speaking is forsaken means? It's abandoned. We are not abandoned by God. When you're serving God, God is so faithful. Yes, we have hurt. We felt sometimes we are sorry with, but I thank God, God is just looking what you are doing in the ministry. God is keep on watching you. Don't question God. Because many of our questions are questionable. Marami tayong katanungan na ito po ay questionable. But the way you serve God, I am a church. Kailangan manatili ako sa aking identity. We need a man like Shadrach, Meshach, and Abednego. You know the story. It was the voice of the king, but they don't bow down and worship. Why? Because they remain their identity. It was the voice of the king that you are to bow down and to worship that image. But there comes this 3 person. They were not. They refused to bow down. Why? Because they remain their identity. Even you fight against the rules and the voice of the king, don't stop. And they said, liligtasin kami ng Panginoon. Sabi ng hari, painitin mo pa ng 7 times, mamamatay kayo. Ngunit ang sabi ng 3, liligtasin kami. Pero, ito ang nakaganda. Kahit hindi kami ligtasin, hindi pa rin kami yuyuko. Never lose your identity. Even in the pressures of the pressure of the voice of the king, but still we have the King of Kings in heaven. Even the voice of the king threatened you, but you have to listen the voice of the King of Kings. Even in the furnace fire, God is with you. You don't need to worry. All you have to do is just to remain your identity. Billion people of the planet Earth, but iba ang ating mga fingerprint. May magkamukha. Sabi nila, Pastor, kung magpaahit ka, ang kamukha mo si Boy Abunda. Sabi ko, gano'n ba? Wag na lang. Sabi ni Sister Cha, oo nga, no? Mayroong identity. Kahit ganun. Kahit ganun. Iba talaga. Iba ka. Bakit? Sino ba gusto nga pareha tayo ng mukha? Tumawa na si Sister Joyo. Gusto niyo mukha ko? Tanungin niyo daw ako. Ayaw ko rin sa mukha niyo. Dahil kung magkamukha na tayo, wala nang identification. Di ba? Kahit kami ni pastor Pero siya ang gwapo dito kasi siya ang pastor dito. Pagdating ng Cebu, ako gwapo doon, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, mayroon talagang pagkikilalan. Huwag natin gayahin kapag gagagaya na tayo sa iba. Come, Holy Spirit.
receive the Holy Ghost. Mayroon ba tayong ganyan? Wala. Kasi dati, tayo na mga Pentecostal, kumakaskas ang... Kaya ayaw nila. Hindi naman tayo ganun. Sila lang yun. Baba natin ko. Holy Spirit, I pray. Come. Mga singer pa lang yun. With feelings of the strength and the power of pinabagsak pa ng power. Diba? Pero iba itong atin. Nahuligos ka na dyan. Hindi pa nga eh. Ikaw mayroon na. Wala pa. Ano yan? If you are sensitive with the moving of the Spirit, you remain your identity. Hindi tayo nang gagaya. Hindi tayo nang gagaya. Nanunubra. Receive the power. Mayroon kong nakita. Tumba, oy! Hindi yata nakatoothbrush. Tumba! Tumba! Ilang buwan kaya ito hindi nagtutoothbrush? Pinahina pa. Sabi niya, hindi tayo ganun, mga kapatid. Iba talaga tayo. Kahit anong gagawin nila, iba talaga ang mga Pentecostal. Sabi ng isang Baptist, alam mo, Pastor, hindi lang kami Baptist ngayon. Baptist Coastal na kami. Bakit? Masaya na rin daw sila. Kaya magandang may fellowship, kailangan may rebuke. Kasi minsan, ang ating mga fellowship, pinagalaw tayo sa ilaw. Hindi po ako against niyan. Dahil wala ako niyan. Ang ibig kong sabihin, lalo na sa mga youth rally, ang mga young people, gakisi-kisi. Alam niyo kisi-kisi? Greek word yan, mga kapatid. Alam niyo yan. Ganun ba? Oh. Tingnan niyo box to box, may light ba doon? Rushing of the mighty wind. Baka yun yung ginagawa niya. Ay, hindi naman rushing yun. Nakakahilo naman yun, babagsak ka talaga. Kaya iba tayo. Lumakad ka na iba ang lakad. Kasi ang lakad mo dati, bahay ko yan. Pintuan ng bahay ko yan. Bakit hindi ako makapasok? Dahil iba yung lakad mo. Malapit na sana sa pintuan, mga kapatid. Pag gano'n sana, binaliktad. Pasok. Alam nyo, huwag kayong makinig sa opinion ng iba. Na nagtatanong, ano po, Pastor, ang pagkakaiba sa opinion at conclusion? Ang conclusion, hindi ka makapasok. Close yun eh. Conclusion, hindi ka makapasok. Ang opinion, makapasok ka. Bakit? Open yun eh. Baka yun lang tandaan nyo pag-uwi mamaya, mga kapatid. Ang conclusion, hindi ka makapasok. Conditional eh. Conclusion, hindi ka makapasok. Pero kung opinion, pasok. Kung opinion. Ay nako. Iba talaga tayo. Iba tayo mga Pentecostal. Pag may problema, punta sa pastor. Hindi niya alam na ang pastor mas malaki pa ang problema. Akad niya. Dahil bago siya kumatok, yung ang pastor at asawa ng pastor, ito kasi, kaya sinasabi ko sa iyo eh. Sabi ng asawa, nagsabi rin ako sa iyo, ayaw makinig. Tao po. Stop mo na. Ay, hello sister. Ano pong sadya? Ang babae, siga ng mata. Time out.
Kala nyo lang, kaming mga pastor may problema din kami. Dinagdagan nyo pa. Kami, we are just great pretender. Oh, yes, I'm great pretender. Oh, di ka tumama mga yun. Oh, di ba? Pastor, ang sabi ng problema ko, Pastor. Huwag kang mag-alala. May Panginoon tayo! Sabi ng asawa. Lantara na ito, mga kapatid. Sister, huminahon ka. Dahil yung asawa ko nagwawala na. Iba tayo. Marunong tayo magdala ng problema. Kung ang simbahan may 100, kung tag-isa ang problem yan, isa na ang problema. Pero ang isa dyan, mayroong 5. Kaya, mahalin niyo pastor niyo. Mahalin niyo. Kasi minsan ang asawa lang yan ang mahal sa kanya. Minsan, 50-50 pa, mga kapatid. Kaya, tingnan natin ang saya. Lalo na makakita kayo ng mga ngaral na masiyahin. Uy, yan. Ang gusto ko. Pero makakita kayo ng mga ngaral na parang leon. Sabi mo, leon yata ito, libitahan namin. Bakit nandito? Saan nandun sa yungib yan? Bakit nandito sa simbahan yan? Anyway, iba-iba po tayo ng identity. Pastor Cesar, pag mangaral, ay, parinig natin sa kanya. Parinig din natin eh. Iba kami ng identity. Pastor Mario, may dalang ano yan? Bahala sila. Paglapag, noong nakaraang taon, mga current na mga previous, ito ang ginawa ng Panginoon. Yun si Mario. Punta tayo kay, sit your house. Punta tayo kay Joe. Mga kapatid, yun ang panganay namin. Mga kapatid, ang Pastor, para matagalan tayo nito. Ang Diyos. Ang tagal mabitawan ng Doon tayo sa pangatlo. Yung pastor natin sa Surigao, Pastor Oscar. Si Abraham ay pinagpala. Si Isaac ay pinagpala. Shall we all stand together? Uwian na mga kapatid. Uwian na. Ruby. Grabe mo ka, Ruby. And the Lord. Dito dadaan mga kapatid. Alam niyo, las 11 na. Alam niyo, siyam kami lahat eh. Puro lalaki sunod. Sunod. Hinihintay nila yung babae. Nagkababae pang-anim. Sabi ni Rusing, Dring, tama na Dring. Dahil yung tatay ko, Pedring, ang nanay Rusing. Sabi ni Pedring, hindi lang ako mangako sing. Tama na to, Dring, 6 na. May babae naman tayo, kaya ang pangalan natin sa kanya, Alfe. Kasi ang pangalan ng nanay ko, Alfonsa. Yung pangalan ng tatay ko, Federico. Kaya kinumbahin, Alfe. Tama na, Dring. Sabi ni Pedring, ewan ko lang sing. Kasi kung himinto si Pedring, wala itong tumayo sa harapan niya. Salamat, Dring! Wala ako ngayon. Wala din yung mga malaking nood yan. Wala. Pero, masigasig si Pedring. Na lumabas nga ako. Baka magtanong naman kayo, ano naman sa'yo, Pastor? I sing. Basta sing, ako na yan.
Nakakalamang ako sa kanila, hindi sa height. Oh, sa awitan, medyo. Awit man sila, pero sa banyo lang siguro sila umawit. No? Diba? O nadagdagan ng ibang babae. Yung asawa ni Sir Abs. Oh, sunod sa akin yun. Hay, ang aming talambuhay. Tapos Pastor Ray. Noong conference, parang pinapatay na ako ni Pastor Mario. Namatay na si Pastor Ray at si Pastor Henry. Bakit di ko isama? Bakit di isama mga kapatid? Ganon lang yan dahil ang sugar noon tumaas. We have our identity, church! Huwag tayong gagaya sa sanlibutan! Don't be conformed to this world, but be transformed! Kung ang sayaw ng sanlibutan ay boge, tsatsay tone sa atin, hindi tayo gagaya sa kanila! Mayroon kang identity! You are a glorious church, and the glorious church should be presented without spot or any such thing or wrinkle or any such thing. But the church of God should be holy, without blemish. You know what? The very identity of God is not His greatness, is not only His grace, but the very essence and identity of God is His holiness. That's why in the book of Revelation and book of Isaiah said, holy, holy, holy. Yes, God is love, but never mention God is love, love, love. No. Among of all worshiper, only the church should remain holy. Holy the way we talk, the way we act, the way we respond in every passing negative situation. Ang Diyos ay banal at ang lahat nagpupuri sa Kanya ay kailangang banal. Ito lang ang pinaghawakan natin. Marami nang gumagaya sa atin. Ngunit kung pag-usapan ng kabanalan, kaya hinahamon ko ang mga pastor, kahit hindi pa sumusunod yung mga membro natin, ipangaral mo! Kahit hindi nila nagustuhan, ipangaral mo! Just blow your trumpet. Even you don't like to hear it, but you have to blow the trumpet. We have our identity. When you start to say, Lord, I am different. Iba ako. Iba ako. Iba ang pagkakilanlan ko. You bought by the price of the blood of the Lamb. Stand with me, please. It's time for us to realize, Lord, among of all people in this planet Earth, I am different. Ibang-iba po ako, Panginoon, because I am the church that someday it will be presented before you without spot or wrinkle or any such thing. But the church should be holy. That is our identity. It should be holy. We should be holy the way we worship. We should be holy the way we give glory to. We should remain holy. Look, the world. The world is turned to their own chaos, but the church remain in her beauty. The church remain in the beauty of His holiness. That's why if you have the voice to worship, you can do it because you are holy in the sight of God. You are separated and you are dedicated unto. I stopped preaching. But the Lord God, the one who loved our soul as a church, He continued to flow His Spirit before you.
It's time for us to raise. Lord, thank you so much. I am your church. Someday, when the trumpet will sound, we will meet you up there in heaven. We need to understand this. It's not just only a myth. It's not just only a story, but it was stated from the book. And the Bible is not a book of request. It is a book of command. When the Bible said, make a joyful noise unto the Lord, we should do it with holy way. Let us raise our hands above both in heaven. As I said, we need to be sensitive with the moving of the Spirit of God. It's time to realize that we are not abandoned by the God of heaven. When you have in your sad situation, you need to understand that God never forsake his people, nor his seed begging for bread. While you remain standing, acknowledge yourself that you are not only a member of the church, you are the glorious church. When you start to think about that, you cannot compare the beauty of everything and even anything in this world. You can feel that God pronounced that you are a holy, holy, holy church. We thank you, Lord, today. I know the time is over, but you're still working to the hearts of the saint of this church, that we should remain faithful and to be identified that we are different from the face of the world. We need to understand, Lord, that we are to be presented someday. This is your holiness. That's wretch like me. I once we are lost before. Once we are lost. Oh, 'twas blind. One more time.